Welcome back mga kaagap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay na naman tayo ng pinakamagandang update po ngayon. Pag-uusapan na naman po natin sina Alden Richards at si Ming Paul Gerson. Dahil siyempre sinala naman po ang liga. Medyo maingay po ngayon kasi ang performance na pinakita po talaga ni Alden Richards. Ito yung pinapaliwanag ko mga kagab, na kapag si Alden Richards talaga ang gumalaw, kapag si Alden Richards talaga ang nagsimula, abay talagang mapapasayaw ka. Di po ba? Yung performance kasi ni Alden Richards 101% eh. Po ba? 101% na talagang mapapainda ka. Kaya nga napakaraming bumabati ko sa kanya. Kaya nga po maraming tao ang nagagalit kapag ang ibig kong sabihin nagagalit dahil numero uno na naman po eh. Tinalo na naman po ang show ni Catherine. Hindi po ba? Hindi, real talk pa mga kaagdab. Kasi yung performance po na pinapakita ni Alden Richards talagang malupit. Di po ba? Kaya nga po niya tinanggap yung pagiging host. Dahil kumbaga passion na rin po talaga ni Alden Richards ang pagsayaw. Yan ang isa sa rason mga kaagdab. Kaya sinasabi ko to sa mga bitter po sa akin, sa mga galit na galit sa akin na si Alden Richards po, kung iisipin nyo at kung titignan po ninyo, yung energetic niya sa pagsayaw. Kaya sabi ko pa, paano hindi po siya laging i-guess sa, o dapat yung time show niya, yung All Out Sunday, performance niya, pwede siyang kumanta, pwede siyang humataw. Yung tipo na linggo-linggo may aabang ka kay Alden, linggo-linggo hihintay mo, ano nga po ba ang performance na ipapakita ngayong araw ni Tisoy? O ngayong weekend na ipapakita ni Tisoy? Kakanta ba siya? Sasayaw ba siya? Etc. etc. Di po ba? Hindi naman po siya ganun ngayon giniges. Hindi po siya masyado binibigyan ng, talagang wala talagang, kumbaga ano sa kanya. Di po ba na sobrang daming trabaho. Kaya nga nagugulat na lang po ako mga sa mga nagre-react sa mga nagko-komento. Lalo na po sa mga bitter sa atin na keso magigis si Alden sa All Out Sunday. Common sense na lang po. Hindi po ba? No, huwag nyo na pong ipilit at tanggapin. Ipilit at tanggapin nyo na lang po ang katotohanan na hindi na nga po talaga nakakontrata si Alden Richards. Freelancer na lang po siya. Hindi po siya, ang pagkakaiba po kasi ng freelancer sa mga hindi po nakakaalam at sa mga nagre-react sa akin. On call na lang po siya. Pero kapuso pa rin po siya. Hindi lang siya nakakontrata na 3 years, ito yung gagawin mo, gagawa ka ng 2 teleserye, isang pelikula, di po ba? Yung mga ganon. Kasi pag freelancer ka, on call ka. Pwede kang tumanggi kung gugustuhin mo. Halimbawa, then gagawa ka ng teleserye. Di po ba? Siyempre sasabihin niya, pass muna ako dyan, sa iba nyo na lang ibigay. Wala nang magagawa ang GMA. Hindi na pwedeng pilitin si Alden. Po ba? Na gumawa kasi, kumbaga ayaw niya, nakita nyo naman po, di po ba? Kung titignan nyo yung free time ni Alden Richards, hindi naman ganun talaga ka masasabi natin na sobrang busy. Hindi po ba? Nagagawa niya pang mag-bonding moment ng pamilya niya. Kila Lola Linda, nagagawa niya pang mag-bike. Araw-araw. Samantalang kung gugustuhin po ng GMA, kung may kontrata, magpapasyal si Alden Richards sa All Out Sunday. No, hindi eh. Biruin mo, magbabay ka maghapon pag Sunday. Samantalang pwede ka naman na magbike lang ng umaga. Di po ba? Pagkatapos ng rehearsal, punta ka na sa GMA o sa, kumbaga, All Out Sunday. No, wala. Di po ba? Yan ang sinasabi ko mga kaagdab na hindi nila naiintindihan. Hindi nila nauunawaan
mga bagay-bagay na talaga naman pong napapaisip pa rin. Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga mamis po, sa mga titas na hanggang ngayon nagre-react, nagko-komento, nagsasabi ng ganito ganyan, wala, bitter lang po sila. Hindi lang po nila matanggap, mga kaaldab, na ang channel ni Mr. Destiny ay kampante at matatag, na ang channel ni Mr. Destiny hindi basta-basta natitinag, hindi basta-basta nagpapaapekto. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Taliwas po sa mga komento po ng iba. Gaya nga po ng kay Mengay, hindi nila matanggap na totoo yung sinasabi natin. Hindi nila matanggap na maraming sumisimpatya kay Mr. Destiny. Marami naniniwala kay Mr. Destiny. O, kasi kung yung mga dami account po na sinasabi nila, nagre-react eh. Di po ba? Na sinasabing kamag-anak ko yan. O. Sila na rin po kasi nagbibigay sa sarili nila na hindi nila ako paano-ano. Di po ba? Na sa ano lang sila nababash. Di po ba? Kasi magre-react yung nag-comment eh. Ni sasabi nga po ni hindi ko nga kilala yan si Mr. Destiny yan. Ni hindi pa nga kami nagkikita sa personal. Di po ba? Doon pa lang kampi na sa akin eh. Doon pa lang masasabi niya na mukhang tama naman yung sinasabi niya dahil hindi naman magre-react yan at hindi magagalit ng gano'n kung totoo yung sinasabi nila. Di po ba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, ako mga kaaldab, kapag nagbigay ako ng update, binubusisi ko muna, tinitignan ko muna yung bawat anggulo bago ko mag-react. Yung titignan ko muna kung ano nga po ba talaga yung sasabihin nila, kung ano nga po ba talaga yung magiging komento nila. Yun lang naman po ako. Yun lang naman po yung laging sinasabi ko at laging hinahabol natin. Kaya lang siyempre maraming hindi gusto yung aldab. Lalo na nga po ngayon na tayo yung pinag-uusapan. Tayo yung bida. Di po ba? Yung problema lang po mga kaaldab, lagi ko naman sinasabi. Lagi ko naman pinapaliwanag. Lalo na nga po yung mga taong dumadaan sa channel natin, bumibisita na ganito ganyan, etc. etc. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, ako yung tipo mga kaaldab na talagang nag-aantay. Ako yung tipo na kumbaga panalo. Di po ba? Panalo dahil nararamdaman mo yung presensya ng fandom. Diba? Hindi rin ito pa mga kaaldab. Kaya sa mga nagre-react at nagkukomento na keso ganito, keso ganun, okay lang po yan. Importante lang naman po sa akin mga kaaldab, makapagbigay tayo ng update, makapagbigay tayo ng mga kaganapan. Masabi natin yung mga bagay-bagay na kumbaga nakakataba ng puso. Nakakataba dahil kumbaga maraming sumusuporte, maraming nagmamahal, maraming tao ang kumbaga nagsasabi na keso ganito, keso ganyan. Diba? Okay lang po yun. Basta ako mga kaaldab, kampante ako. Kampante na relax lang. Di po ba? Kampante na kumbaga bumubuhos. Di po ba? Bumubuhos yung mga bagay-bagay na naririnig pa din po natin. Kaya dun sa mga taong bitter po kay Mr. Destiny, sa mga taong nagsasabi na fake news si Mr. Destiny, okay lang po yun. Ang importante lang naman po mga kaaldab, kung ano po yung nakikita ninyo, kung ano po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan, napapanood. Diba? Doon lang naman po ako at ako yung tipo mga kaaldab na relax lang. Kampante lang. So, malay nyo mga kaaldab, bukas sa makalawa, mag-iba na yung senaryo. Mag-iba na yung kwento. Yung hindi natin ini-expect, bigla pong darating. Di po ba? Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo
sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.